Isipin mo, nakapila ka para bumoto. Mainit, tapos siksikan, di ba? Oo, galing ka pa sa trabaho niyan malamang. Tapos pagtingin mo dun sa taong nasa mismong unahan mo, walang iba kundi si Jesus Christ. Wait, teka, si Jesus Christ talaga? Literal na siya. At haharap siya sa'yo, tapos tatawagin kang best friend. Grabe. Tapos aabutan ka niya ng isang pirasong papel na manual voting ballot. At sasabihin niya sa'yo na yung mga automated election machines daw natin ay gawa ng kasamaan at ugat ng korupsyon. Parang eksena sa isang pelikula, ah? Sounds like a surreal fever dream, right? Pero para sa libu-libong Pilipino na nanonood ng isang Facebook Live noong May 25, 2026, hindi ito panaginip. Isa itong literal na pangitian para sa kanila, di ba? Isang direktang utos mula sa langit. Exactly. Utos kung paano sila dapat bumoto sa susunod na eleksyon. At dyan talaga nagiging komplikado yung usapan natin ngayon. Dahil kapag hinaluan mo ng matinding pananampalataya yung napaka-technical na issue ng pagboto, nag-iiba na ang labanan, naiiba na yung mga patakaran. Kaya para sa malalimang pagtalakay natin ngayon, meron tayong isang napaka-fascinating na set ng documents. May mga social media posts, tapos may transcript ng isang mahabang Facebook Live. Pati yung personal na CV, di ba? Oo, pati CV ng isang lalaking nagngangalang Narciso o Lalo. Ang misyon natin dito ay intindihin kung paano nagagamit yung faith healing at mga matinding religious claims para direktang makialam sa politika. Yes, we are looking at the mechanism of influence dito. Pero bago tayo lumalim, gusto ko lang talagang linawin para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon. Habang binubusisi natin itong mga dokumento, makakarinig tayo ng mga mabigat na akusasyon laban sa napakaraming politiko. Mula sa pinakakaliwa hanggang sa kanan yan, ha? Oo. Kaya natin ito inaaral ngayon hindi para kumpirmahin o pabulaanan yung mga wild na claims niya laban sa gobyerno o sa oposisyon. Wala tayong pinapanigan dito. Wala talaga. Nandito lang tayo para i-report at suriin ng objektibo kung paano ginagamit ang ganitong pananalita para baguhin ng isip ng botante. We're just analyzing the playbook. Ang ganda ng pagkasabi mo dyan. Gusto nating intindihin kung bakit nagiging epektibo yung ganitong mensahe. Lalo na sa panahon natin ngayon na ang algorithm ng social media ay madaling mag-amplify ng boses. So, umpisahan natin. Sino ba si Narciso o Lalo? Kung titingnan mo yung isinulat niya mismo, especially yung isang message from July 2015, ang unang-unang ginawa niya ay umiwas. Umiwas saan? Umiwas sa mga malalaking titulo. Sabi niya, hindi raw siya isang messenger at lalong hindi siya isang propeta. In fact, dinedenay niya na isa siyang false prophet dahil hindi naman daw siya propeta in the first place, di ba? Tama. Ang kwento niya, tinanong niya raw mismo ang Diyos kung ano ang itatawag sa kanya. At ano daw ang sagot? Ang sagot daw sa kanya ay, ang tawag ko sa iyo ay calling. Calling. Wow. Oo, he is just an instrument. Tapos, dun sa inilabas niyang CV, ipinagmamalaki niya na meron daw siyang power of mind. Wait, power of mind. Ano yung ibig sabihin niya doon? Ibig sabihin, nakikita daw niya yung buong kwento ng buhay at mga kasalanan ng isang tao. Kahit matagal nang patay yung tao na yon, at nakikita rin daw niya ang hinaharap. Okay, himayin natin ito. Naisip ko nga, parang siyang isang spiritual freelancer eh. Spiritual freelancer? Paano mo nasabi yun? Kasi imbes na angkinin niya yung malalaking titulo tulad ng mga tradisyonal na leader ng simbahan, inilalagay niya yung sarili niya bilang isang simpleng receptionist o parang loudspeaker ng langit. Oo. Pinoposisyon niya yung sarili niya na pinapasahan lang ng mga divinely, kumbaga. Oh, sabi niya pa siya lang daw ang nanggagamot gamit yung boses niya, pero si Jesus Christ daw talagang gumagawa ng milagro. At ito yung pinaka-crucial na detalye. Ano yon? Libre daw lahat ito. Walang hinihinging kahit isang sentimo. Yes, and let's unpack why that works so well. Kung ikaw yung nakikinig sa kanya, tapos may sakit ka o may sakit yung mahal mo sa buhay, tapos desperately naghahanap ka ng lunas. At migilin mo kahit ano di ba? Exactly. Kaya yung fact na hindi siya humihingi ng pera is the ultimate credibility booster. It bypasses your natural defenses. Kasi na naman, di ba, sa isip ng ordinaryong tao, ang manluloko laging may kinalaman sa pera.
Oo, isipin mo bakit niya ako lulukohin kung wala naman siyang nakukuhang cash sa akin, di ba? That single move of offering free healing creates a massive reservoir of trust. Ipinapakita nito na dalisay daw yung intensyon niya? Ayon nga sa kanya, 3 bagay lang naman ang hinihingi ng Diyos. Pagsisisi sa kasalanan, pagbabago ng buhay Kristiyano, at matinding pananampalataya. Wait, teka lang. Diyan ako medyo mapapaisip Bakit? Kasi sinasabi mong walang financial barrier at totoo naman based sa documents na hindi siya nangihingi ng pera. Pero hindi ba't may condition pa rin yung sinasabi niya? Anong klaseng condition? Dun sa isang post niya nung 2013, sabi niya, maswerte ang mga taong naniwala sa'yo at naniwala sa akin. Oo, nakita ko yan. Kung titingnan mo yung logic niya, the ultimate currency here isn't money. It is absolute unquestioning loyalty. Hindi ba? Parang transaction din yun. Oo nga, no? Ibinabayad mo yung ganap na katapatan mo tapos in exchange makukuha mo yung kagalingan mo. Para sa akin, binibili niya yung political and spiritual compliance ng tao, hindi nga lang gamit ang cash. That is a brilliant way to frame it. And it's exactly what's happening beneath the surface. It is absolutely a transaction. Pero dahil hindi material, hindi na-detect, di ba? Tama. Hindi umaandar yung scam radar ng mga tao kasi walang pera na lumalabas. At kapag nakuha mo na yung absolute loyalty na yon, pwede mo na itong gamitin bilang sandata laban sa mga kalaban mo. Which explains kung bakit sobrang agresibo niya laban sa mga tradisyonal na leader ng relihiyon. Oo. This is a very logical transition sa narrative niya. Galit na galit siya sa mga simbahan. Nakita ko ito sa mga posts niya noong December 2016. May inilabas siyang message na galing daw sa Diyos. Ang sabi, isa sa ayaw ko sa tao, ang paniniwalang may kapalit. God hates transactional belief daw. Oo. Ayon sa kanya, yung mga totoong bulangang propeta ay yung mga leader ng simbahan na nangungulekta ng abuloy, tithes at donasyon sa halan ng Diyos. Binaligtad niya yung akusasyon, di ba? Sinasabi niya na kaya lang daw siya sinisiraan ng mga leader na ito ay dahil natatakot silang mawalan ng kita. Takot daw silang mamatay yung simbahan nila kapag lumipat yung mga tao kay Narciso. It's a classic populist strategy, tapos in-apply niya sa religion. What he's doing is taking the ordinary person's hidden resentment. Yung inis mo kapag hirap ka na sa buhay tapos hihingan ka pa ng donasyon. Exactly. Yung feeling na naghihirap ka pa kainin yung pamilya mo, pero the church still passes the collection plate. He is weaponizing that frustration. Dina-validate niya eh. Oo, sinasabi niya na hindi kayo mali na mag-alinlangan sa kanila, piniperahan lang nila kayo. He establishes himself as the pure alternative. At kapag nakumbinsi mo na ang isang tao na ikaw lang ang may hawak ng susi sa kaligtasan nila, tapos wala kang inihinging kapalit kundi tiwala. Ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari kapag bigla mong sinabi sa kanila na, may utos pala ang Diyos kung paano kayo dapat bumoto? Boom! You bypass their critical thinking entirely. Wala nang fact-checking, wala nang debate sa plataforma. Kasi hindi na politiko ang nakuutos, di ba? Diyos na. And this leads us perfectly dun sa May 2026 Facebook Live transcript. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan natin. Kasi dito nag-shift yung buong narrative mula sa libreng pagpapagaling papunta sa direktang pakikialam sa halalan sa Pilipinas. Ikaw na nakikinig sa atin ngayon, isipin mo na nanonood ka ng live stream ni Narciso para sana humingi ng lunas sa sakit mo. Tapos biglang kinuwento niya itong napakadetalyadong pangikita niya tungkol sa butuhan. The precinct vision. Yes, the precinct vision. Sabi niya, nandun daw siya sa isang presinto. Tapos may 2 counter o pila. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pumila daw siya sa kanan. Anong napansin niya dun sa kaliwa? Napansin niya na yung mga tao sa kaliwang pila, padami ng padami ang bilang. Tapos yung lalaki sa mismong unahan ng pila niya sa kanan, hindi binigyan ng buglet para bumoto. Tapos biglang humarap sa kanya, yung lalaki? Oo, yun yung binanggit natin kanina sa intro. Ang sabi niya, walang iba kundi si Jesus Christ yun. In the flesh, sa loob ng presinto natin. At tinawag pa siyang best friend, di ba?
Tinawag siyang best friend. At hawak daw ni Jesus yung isang booklet na manipis at kapirasong papel. At ito ang explicit instruction niya. Ito ang kailangan ninyo sa eleksyon na darating kung gusto nyo na matuldukan ng korupsyon sa bansang ito. Kailangan daw ibalik sa manual voting at ibasura ang Smartmatic. Think about how heavy that strategy is. Oo, kasi election technology, like automated systems, is notoriously difficult for the average person to understand. Kapag sobrang complex ng isang bagay, nagiging suspicious yung mga tao. May mga source code, may transmission logs. Highly technical eh. What he does here is he takes a very technical, logistical debate, tapos ginagawa niyang theological absolute. Pinalitan niya yung complexity ng simple at malinaw na laban ng good versus evil. Exactly. Yung kaliwang pila na dumadami ng mabilis represents the administration's syndicates na nagmamanipula daw ng mga makina. Samantalang yung kanang pila, with the manual ballots na inaabot mismo ni Jesus Christ, yun daw ang divine truth. He isn't asking his followers to analyze election laws. Sinasabi niya sa kanila na kapag nagtiwala kayo sa mga voting machines, literal na sumusway kayo sa utos ng Diyos. Kapag ganyan yung framing, paano ka pa makikipagtalo, di ba? Sino ba naman ang ordinaryong tao na lalaban sa utos ng langit? Wala na. Tapos na ang usapan kapag ganon. At hindi lang siya huminto sa makina, Mula sa logistics, bumaba siya sa lupa at nag-drop ng mga literal na pangalan. And again, warning lang sa mga listeners natin, puro claims lang ito based sa transcript niya na sinusuri natin, ha? We remain impartial. Oo, we are just analyzing his document. Sabi niya pa nga nung 2013 pa lang, tinawag na daw ng Diyos ang Pilipinas na isang makasalanang bansa. Tapos sa Facebook Live niya, grabe ang mga akusasyon niya laban sa kasalukuyang administrasyon. He blatantly accused the current president, si Marcos, at ang buong gobyerno ng matinding korupsyon. Binanggit niya yung flood control issues. Tapos may wild claim siya na palihim daw na ibinenta yung gold reserves ng Pilipinas. Nanalaman na lang daw ng mga tao nung ubos na, di ba? Oo, tapos kinukontrol daw ang Senado at Kongreso. At nagbabayad daw ng mga trolls gamit ang media, NBI pati DOJ. He creates a comprehensive conspiracy theory kung saan ang buong institutional framework ng bansa ay tiwali. At kapansin-pansin yung paghati niya sa mga politiko, nagmamatch ito dun sa vision niya ng dalawang pila sa presinto. Yung right and left line? Oo, yung makaliwa na tinukoy niya, specifically named figures like Hontiveros, Gabriela at yung mga sinasabing dating NPA sa Kongreso, sila daw yung mga sindikato na kumakamkam ng yaman. Habang yung mga itinuturing niyang hindi tiwali o yung nasa right line kung saan siya nakapila kasama si Jesus? Pinangalanan din niya sila. Sino-sino daw ito? Ang kampo ng mga Duterte, specifically si Sara, pati si Imay Marcos. Binanggit din niya si Marcoleta at ang mga Cayetano tulad ni Pia at Alan. Para sa kanya, ito daw yung mga taong malinis. At kapag sila ang niluklok, literal na hahabulin at paparusahan nila ang mga tiwali. Dinidirekta niya yung galit ng mga tagasunod niya papunta sa mga partikular na target. And that's where the danger lies, di ba? Kapag inilapat mo ang divine authority sa mga ordinaryong politiko, hindi na sila basta kandidato lang. Nagiging mga instrumento na sila ng Diyos sa paningin ng mga botante. But notice kung ano yung imumungkahi niyang solusyon sa mga dokumento. Hindi lang ito tungkol sa pagpili kung sino ibovoto. Meron siyang dalawang napaka-radical na batas na iminumungkahi. Nabasa ko ito. Gusto niyang magkaroon ng plebisito. Tulad nung 1970s, di ba? Oo, kasi alam niya na hindi daw ipapasa ng Kongreso yung manual voting bill, kaya gusto niya idirekta sa taong bayan para tanggalin ang Smartmatic. Pero yung pangalawang mungkahi niya, yun ang talaga nakakagulat. Isang travel ban at blacklisting para sa lahat ng politiko right after the elections. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Let's really dig into that travel ban idea. Bakit sobrang lakas ng hatak ng specifically ideyang ito sa masa? Kasi palaging nakakatakas ang mayaman sa atin. Exactly. It appeals directly to a deep-seated class frustration sa Pilipinas. Yung ordinaryong Pilipino, pakiramdam nila na kapag sila ang nagkasala, kulong agad eh.
Pero kapag politiko o bilyonaryo ang nagnakaw, bigla na lang silang may medical emergency sa Amerika. Oo, o kaya may vacation home sa Canada, Australia o Europe kung saan nakatago yung mga ari-arian nila. When Olalo demands a total travel ban para harapin ng mga politiko ang paglilitis at hindi makatakas, he isn't just offering a political policy. He is offering divine retribution. That is an incredibly potent psychological hook. Pinapangako niya sa mga tao na mararanasan nila sa wakas yung hustisya na palaging ipinagkakait sa kanila ng sistema natin. Ginamit niya yung frustration ng tao sa justice system, tapos pinalitan niya ito ng divine justice. At kapag hindi sila naparusahan sa lupa, he explicitly uses the fear of hell. Nagbabala siya, di ba? Oo, nagbabala siya sa mga politiko na kapag namatay sila, impyerno ang bagsak nila at walang silbi yung bilyon-bilyon nilang pera. Isipin mo, you are using the literal fear of eternal damnation to shape an election cycle. At hindi lang siya huminto sa mga pananakot, ha? The call to action isn't just ipagdasal natin ang bansa. Literal na nagset siya ng petsa para mag-organisa. Oo, ina-announce niya na magkakaroon ng Zoom meeting ang mga tagasunod niya noong May 31, 2026. Eksaktong 9 p.m. ng umaga yan para pag-usapan kung paano isasagawa yung mga utos na ito. From a spiritual vision in a Facebook Live, papunta sa isang tactical Zoom meeting. Ganun kabilis na weaponize yung pananampalataya nila. That transition from passive audience to an active, organized political bloc, yun yung ultimate goal ng ganitong klaseng rhetoric. Kung ibubuod natin yung takbo ng kwento, nagsimula siyang sabihin na calling lang ang meron siya, na wala siyang hinihingin pera at nandito lang siya para gamutin ang mga sakit nyo. And step by step, gradually, dinala niya sila sa punto na the election machines are evil, these specific politicians are corrupt, God favors these other politicians, and we need to organize right now. It is a masterclass in psychological conditioning, di ba? Sobra. Kaya kung titingnan natin ang buong picture nitong malalimang pagtatalakay natin ngayon, bakit ba ito mahalaga sa iyo na nakikinig? Minsan kasi, akala natin yung mga influence operations sa social media ay laging gawa ng mga state-sponsored troll farms lang. O kaya mga high-tech AI bots at paid influencers, di ba? Oo, pero itong kaso ni Narciso Olalo shows us a completely different and arguably more dangerous angle. Dahil dito ang ginagamit ay yung pinaka-vulnerable na part ng pagkatao natin. Yung pananampalataya natin, yung takot natin sa impyerno, at yung desperation natin for justice and healing. At dahil ginagawa ito sa mga Facebook Lives, sa YouTube, sa mga private Zoom calls, it operates below the radar of traditional media. Tama, hindi ito napapansin ng mainstream news hanggang sa bigla na lang may libu-libong tao na bumoboto based sa isang pangituin na inuutos sa kanila sa internet. It creates an alternate reality for the followers. Kapag naniniwala ka kasi na ang boses ng taong pinapanood mo sa screen ay ang mismong boses ng kalangitan, walang amount ng fact-checking or investigative journalism ang makakapagpapabago ng isip mo. Yan ang pinaka-scary part para sa akin. It totally insulates them from logic. Kaya bago natin tapusin to, gusto kong isipin mo, ikaw na nakikinig sa atin ngayong, we spend so much of our time demanding transparency, di ba? Oo, we demand transparency from our government officials. We demand transparency from our journalists. At definitely, dinedemand natin yan sa mga automated voting machines. We always want to see the receipts. But here is the provocative thought na gusto naming iwanan sa inyo. In an age where the social media algorithm heavily rewards the most extreme emotionally charged claims, paano kahingi ng transparency mula sa isang Facebook live stream na nagsasabing boses daw sila ng Diyos? Paano mo nga ba i-audit ang isang divine vision? Until we figure out how to answer that question, kailangan nating ma-realize na pagsapit ng susunod na eleksyon, the ballot box isn't just competing with fake news and troll farms anymore.
It is actively competing with digital salvation.